teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. Good morning po sa ating Good morning po. lahat. Salamat po sa mga taong laging tapat, laging kasama namin tuwing araw ng Sabado upang sabay-sabay tayong magbigay luwalhati sa ating Panginoon. At nako, maganda ho ang kwentuhan natin ngayon. At ang kasama ko yung isang Amazona at isang mandirigma. Ayan, hindi ba? Pero bago tayo dumako dyan, tawagin po na natin si Brother Darwin para sa isang maikling opening prayer. Thank you, Lord. Let us put ourselves in the presence of our Lord. Panginoon, papurit pasasalamat po sa iyo sa malayang oras, sa malayang araw, na ipinagkaloob mo sa amin upang magkaroon ng makabuluhang talakayan. Gamitin mo po kami
At ianuin mo po si Minister Ernie para ma-direct po ito sa ikago-glorify po ng karangalan po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord. Basbasan niyo po kami, maging bukas ang isip, maging dumiretso sa puso, at aming maisabuhay, Panginoon, ang mga maririnig namin upang kami po'y maging magandang halimbawa sa mga taong bumabasa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. And of course, kilala na naman ang lahat, no? Si Brother Darwin and Sister Mau, kung saan maraming beses na rin siyang na-interview. Pero this time, we'd like to go a little bit, sabi nga, more personal and intimate. Kumbaga. Anyway, pakilala mo. Bati mo na, Brother Darwin and then Sister Mau. And good morning, Jesus, sa mga taga-West, sa Makati, mga kasamahan namin, sa Bataan, mga kamag-anak ko doon, pati sa Mendez, sa family ni Sister Mau. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, Sister Mau. Good morning po, North, East, South, West, at pati po dyan sa ibang bansa. Good morning and good evening po. Ayun po, binabati ko po yung mga anak ko, Marcus, Victor, at saka po si Sister Senny, ang aking mother dear. Siyempre. Kanina nga nagkikwentuhan kami ni Sister Mau, sabi ko sa kanya, nagtatanong siya sa akin, ano ba yung mga pwedeng pag-usapan? Sabi ko nga, maraming best na rin kayong na-interview. Pero let's go a little bit deeper. Siguro umpisahan ko Sister Mau kasi may nabanggit siya. Kasi ang usual tanong ko dyan is, sino ba si Sister? Ayan, sino ba si Sister Mau? So, you were telling me something about your childhood pa ba? Ganun na? Opo, O, sige, opo. ikaw na magbigay. Yung background ng family mo, paano? Sige, start with you. Sige po. Yun po, laki po kami po, 6 na magkakapatid. So medyo masipag po si mother at saka si father. Ayan. So sunod-sunod po yan, 20 taon yung pagitan. At sa 6 na magkakapatid, ako po lang po yung pinanganak sa Mendez kasi aksidente po na naipanganak ako sa Mendez. So Tubo Mendez po. Then the rest po ng mga kapatid ko sa Tondo na po. So laking Tondo po kami. Yun po. So pinanganak sa Cavite, laking Tondo. So kaya medyo may pagkasiga po rin ako. Kaya ganun po. So alam niyo naman po sa Tondo, talamak po yung bukod sa magulo, mahirap at yung mga ano po kami sa mga salitang kanto ay ano po kami niyan nung po normal na po sa amin nakakarinig ng mga ganon. Pero blessed naman po kami at ang mother ko po isang teacher po. So maliit pa lang po kami kasama na po yung pagtuturo po ng pagrerespeto. Hindi po, although kapag yung mga kapatid kong lalaki nakakapag salita ng di maganda, pero kami mga babae, talagang pinapagalitan kami. At dyan din po natututo yung mga bisyo, pag-inom, ganyan po. Tapos, syempre po, sunod-sunod kami, nakwento ko nga po kay Minister Ernie. So, hindi po kasi akala ng iba na simple o madali lang or maganda yung naging buhay namin magkakapatid. So, bago po kami naitaguyod, na pag-aral na lahat po kami gumraduate naman po awa ng Diyos ng college po. Sinasabi ko kay Brother Ernie, nagko-cornic, yung mother ko po kasi teacher, so extra income niya, nagpapasok siya ng paninda sa kantin. So sabi ko nga kay nanay, minsan i-share mo yan sa Comfy. Na kami po, tinotokahan niya. O 1 kilo sa yung cornic, ire-repack mo yan. Kahit na pagod ka, galing ka sa trabaho o pag-aaral, nakapila kami dyan, may kandila. So nagre-repack kaming ganyan. Tapos, pagtapos ng 1 kilo, tapos yung kapatid ko na mabagal, tutulungan pa namin yan. Tapos hindi pa kami matutulog niyan, yung uniform namin, tigi-tigisa lang. So naranasan ko po na sa college, papasok ako, kinabukasan kailangan ko labhan. Kasi wala talaga kami pambili. So hindi po siya talaga madali. Hindi po siya ganon kadali pagdating po sa financial po, yun po. So, sa madaling salita, there was a struggle because of Opo, struggle po talaga. Pero how did you look at it now? Anong nagawa sa iyo na nagsimula kayo sa ganong klaseng buhay? Anong nabuong pagkatao kay Sister Mau? Dahil were you bitter? What have you learned? Did it make you
tatanong ko sana, did it make you a strong woman? Kasasabi ko lang, Amazona ka nga eh. So, ano yung naging resulta nung dinanas mo yun sa yung pagkatao ngayon? Actually po, noon pong, syempre bata pa kami, syempre magre-rebelde ka. Wala ka pa kay Lord. Although maaga po ako napunta kay Lord, iniisip ko noon na, Paano nang pag-rebelde yan sila? parang iniisip namin na ako na lang, lagi na lang akong tagasalo ng mga damit ng mga kapatid ko. Ganon. Kasi handmade. Pangilan ka Tapos, ba? Pangatlo po. So hand-me-down ka talaga. Opo, tapos si ate ko, laging kailangan ng ate mo, kailangan makatapos siya, kailangan priority siya. So, yung marami pong instances na lagi akong, pang hindi man second o last Third priority ka priority. na. So, yun. Hindi Okay. naman po ako nagtatampo. Pero nito pong na-realize ko na itong mga pangyayari sa buhay namin, talagang niready ako ni Lord sa lahat. Kasi hindi naman po ako magsisikap o kami po magsisikap kung hindi po namin naranasan yon. At saka yung humbleness po to the Lord na from the scratch na kami natulungan ni Lord talagang matiis lahat. So marami po kaming temptation na yung father ko, marami rin inaalok sa kanya na gumawa ng ganito, ganyan. Pero kami po ang tatay ko pa yung may intention na gumawa ng ganun. Pero kami po mga anak niya ang nagsasabi sa kay tatay ko, tay, wag mong gawin yan, hindi maganda yan. So tiis-tiis lang. So thank you Lord po at natutunan po namin na magtiis yung being patient. Oo. Yun na nga no? Ang nangyari is those hard times were training ground. Amen. Oo, yun ang isang, kasing iba, they find it na parang negative na, ba't ako pinanganak na mahirap, ba't kailangan daanan ko yun. So, minsan, tumanda na walang natutunan. No? So, sa inyo, now that you realize, of course, bata, kasi naman bata at that time na may pressure, no? But those pressures were good, forming you in the kind of person that you are right now. Especially nga, mamaya pag-uusapan natin yung mga challenges ninyo. Kasi minsan nga sabihin nila, kilala na sila, yes, pero nasa YouTube na tayo ngayon eh. Okay, so hindi na tayo sa church lang. Worldwide. So, madaling salita, may iba pang mga tao, Christian man o hindi, na nangangailangan ng mga testimony na kagaya sa'yo. So, maganda yung background na, okay, nagsimula ako sa ganito kahirap, but because of that experiences, I am able, by the grace of God, na train ako na humarap ng mga ganyang uri ng mga pagsubok na napagtatagumpayan mo. No? Si Brother Darwin naman kaya? Sino si Brother Darwin? Halos pareho po yung tabas nung pinagmahal namin ni Sister Mami. Pero ito, only child to. Opo. Yun, sila lahat gumraduate. Ako din naman po, awa ng Diyos, lahat gumraduate kami. Kasi isa lang po ako. Ayun, pinanganak po ako sa Bataan at sa pamilya na sarado na Aglipayano. Aglipayan. Parang si Pastor Raylaw, yung naman niya, di ba ganun? So yun, tapos naulila ako at age 11 bago mama sa nanay. Okay. Tapos napasok ako, pinag-aral ako ng mga tiyahin ko lang, tulong-tulong lang sila sa high school. Kahit naman ganun, nag-private din naman ako sa Catholic school. Okay. So, halo-halo na sila, yung paniniwala na pinalakhan ko. Pero since doon pa lang, alam ko na there's something na hindi tama doon sa nakagisnan ko. Una-una doon, yung sa idols, parang ganon. So, tapos sumunod yun, nung namatay nga nanay ko, mag-first year ako, tapos second year, third year, fourth year, lahat yun. 4 na taon ng college ko, may patay lahat na mahal sa buhay ko doon. Nasaan ang father mo in your life at that point? Yun yung part na nung nawala na si nanay, yung tatay ko parang nawala na rin siya ng gana sa buhay. So talagang, mangingisda si tatay, fisherman siya. So, ayun, parang nawalan siya ng direction, baga, sa sobrang pagmamahal siguro sa nanay ko, nawalan siya ng gana. So, tinaguyod ako ng mga tiyahin ko. He went into depression, something like that? Hindi naman, not necessarily depression, pero parang nawalan na siya ng ganang lumaban sa buhay. Parang gano'n na nakontento na siya na gano'n. Hindi na siya nag-work? Hindi na. So, kung anything goes na lang, andun lang kami doon sa parental house, nakikituloy lang kami ron, pero may portion kami na sa amin.
Okay. So, to make the story short, naging provider ko yung mga tsahin ko sa pag-aaral, sa daily support ko, sa pagkain, lahat and everything. Tapos, so ang sabi ko sa mga tita ko noon, pag-aralin nyo lang ako, pag nakagraduate ako ng college, hindi na ako po problemahin. And I'm doing it on my own steam. Wala pa ako kay Lord noon. Sa sarili kong paniniwala, sa sarili kong pamamaraan. Yun yung kwan ko. Kumbaga, yung naging fuel ko, anger, parang mali. Nasama ng loob kasi bakit isa lang ako, hindi pa ako nataguyod na maayos, na kailangan magpasa-pasa pa ako sa mga tsahin ko para makatapos. So, dumating ang punto nun, talagang make up kami ng father ko. Pero, thank you Lord, bago siya kinuha ni Lord, na patch up naman namin, 2021 lang noong kinuha siya ni Lord. Ilang taon siya nung mamatay siya? 72. A couple of days short para mag-72. So, how was your relationship during that time? Bata ka pa, these things are happening. Sino si Brother Darwin noon? Lumaki ko nung naghahanap noong church na mapupuntahan. Kasi nga, yung dalawang kinalakhan ko, alam ko, there's something not right. So noon pa lang, naghahanap ka na ng Oo. church. Kumbaga, dumating ako, nagkakilala kami ni Sister Mau. Talagang niyaya ko niyan magsisimba ko ano-ano. Pahirapan pa akong yayain. Tapos sabi ko sa Pero kanya, yung relationship mo sa father mo, how was it at that time? may spot kami talaga. May gap kami. Nag-work ako 2019. Nabadalang pa sa patak ng ulan, umuwi ako sa amin. Kasi nga parang wala akong bahay na matuturingan, parang ganun. Lumaki ko na, yung mga pinsan ko, nakikita ko pag may okasyon, buo silang pamilya magkakasama. Ako, nandun lang sa labas, nakatingin sa kanila. Sabi ko sana, pagka nagkapamilya ako, ganyan ang gusto ko. Meron ganun. Okay. So meron, yung sama ng loob ko sa tatay ko, ilang ginamit kong fuel para mag-propel ako sa buhay. True enough, gumanda buhay, nakapagtrabaho, naka-provide sa sarili. Pero hindi tama may kulang. Kahit na narating mo yung mga ganon, hindi pala tama na yung magiging fuel mo, yung anger, yung negative. Were you affected by your anger in terms of yung iyong pagkatao? Sino ka noon na because of that anger? Oo, kasi talagang hot-headed ako eh. Kaunti-kaunti, akala mo, mercurial ba? Kumbaga ganun. Mercurial talaga. Oo, yun talaga, mercurial po. Yung temper. Kaunti-kaunti, I can go from 0 to 100. Because there was something unresolved. Correct. Paano na-resolve yun? Yun po, yung dumating yung time, nagkasakit yung tatay ko na hospital, walang option, mag-isa lang ako eh. But you were no longer staying with him. Yes, pason, we're supporting him. Okay. Siyempre, kahit naman Uuwi naman kami. pagkakailangan, nandun kami, yung mga pangailangan niya, sinusupport naman namin kahit pa paano. So, paano mo na-resolve yun? So, Actually, tinulungan ko siya. may time na na-confine siya. Wala kaming option, dalawa lang kami. Pag hindi kami nag-usap dalawa, ewan na lang sa amin, di ba? So, parang ako din yung matigas ulo. Christian ka na ba noon, di ba? Opo, nagsisimula na. Okay, sige. Kasi Go kung ahead. mga 2000 something, 2010s pataas, May no? prayer meeting na tayo? No? Actually, nagpe-prayer meeting na Pero rin po hindi doon po siya sila tatay. uma-attend. Sa bahay? Opo, nadala namin doon yung Nadala kahit po pa paano, bago okay, siya sige. nawala. Go ahead. So, ayun. So, doon kami nagkaroon. Nagkaroon ng time na inahingi ko yung gusto kong sabihin sa kanya, ibulalas ko. Tapos, naghahingi kami ng patawaran, nagkapatawaran kaming dalawa. And thank you Lord kasi umabot pa ng ilang taon, nung nangyari yon, bumilang pa ng ilang taon na maganda na yung relationship namin mag-ama. Pero, honestly, after that, hindi naman ganun kabilis yun eh. Hindi po. So, naintindihan kita kasi somehow, only child din ako, medyo iba lang nga yung background. Pero ang point is, yung anger nandoon eh. How did you handle it? Even ngayon na Kristiyano ka. Nung una, sa sarili ko, galit din ako nun eh. Ayaw niya po pumunta. Hindi ko mapatawad sarili ko din noon na bakit ganito kinahinatnan ko, nag-iisa lang ako. Nagtatanong akong gano'n. Galit ka sa sarili mo dahil? Dahil, bakit ako nagagalit sa kanya? So you feel guilty? Gusto ko siyang i-reach out, pero hindi ko magawa. Siguro meron pa nga akong baggage that time. Meron pa akong May luggage. dala-dala pa. So, in time naman, natanggal naman ni Lord. So,
everything ends well naman with me and sa kanya. Oo. Bago siya pumunta kay Lord. Oo. Actually, Minister Ernie, Go ahead. mas malapit ako sa tatay niya kesa siya malapit sa tatay niya. Usually. Opo. Same goes with nanay niya. Ako yung sabi ko, dalawin natin si tatay. Kahit ano man yung past ninyo o before nagkulang siya, let go mo na yan. Kasi tatay mo pa rin siya. So, every now and then, ako nag-i-insist sa kanya, dalawin natin si tatay, puntahan natin. So, lahat, pag may gusto ngayon tatay niya, sa akin niya sinasabi, hindi niya sa kanya sinasabi. So, parang mas naging tatay ko siya kaysa sa kanya. So, Yan ang yun. kagandahan ng Christian wife, no? Yung siya, dapat ang Christian wife talaga, yung hindi lang nagpa-patch up, kundi who will make ways na para yung kung ano man yung sigalot, maging bahagi ka ng resolution, no? Pero mas interesado ko muna ako tanong dito kasi sa akin, akala ko na-resolve ko na. Pero bumabalik eh. Opo. Paano mo na rin? Tawag Anong dito, attitude mo? Paano mo ang tinitignan? tinitignan ko na lang, lagi kong sinasabi noon sa kanya, walang naiwan sa akin na magandang nasabi yung tatay ko na pwede kong balik-balikan. Ngayon, ang nangyari pala, lahat pala yun, alam mo, silver lining sa cloud. Pangit man lahat yun. Kung hindi siya ganun sa akin, hindi ako ganito ngayon sa pamilya ko. In what sense? So, yun ang pinakamalaki. Kumbaga, kung everything na ayoko nung bata ako, everything na hindi ko gusto nung bata ako, sabi ko sa sarili ko, hindi mararanasan ng anak ko. Anything naman na wala ako noon, gusto ko kailangan meron ngayon yung anak ko. Yung bang naging fuel ko na gano'n na, yung pala yung pamana niya sa akin, na siya naging good example sa akin para maging mabuting ama ko sa mga anak ko. So tinignan mo ng positibo. Ayun na, nung huli na. Kumbaga binaliktad mo yung pangyayari Yeah. na kung ito ang naranas ko, hindi ako babawi. Kumbaga. Opo, ganun. Pero pabalik ako doon sa tanong. Okay. Kasi in my case, I have to admit, no, in spite of the fact na napatawad ko yung tatay ko, supposedly napatawad ko yung nanay ko, but the anger would, would be there. Madalaw pa rin, oo. Minsan di dumadalaw, nag-i-stay ng matagal. Kaya ako tinatanong sa'yo, paano mo siya ni-resolve or are you still trying to resolve it? Actually, nag-decision eh. Kailangan decisionan mo sa sarili mo na tapos na, cut na to. Pero tama po kayo. Minsan pag nanunumbalik yung mga alaala nung gano'n, may nakikita ka, maalala mo siya, pero yung memory nung sama na loob nandun pa. Pero yung galit, parang wala na rin naman. So, Kasi nga, minsan ang nangyayari, hindi ko sinasabing hindi tayo makatotohan, pero sometimes we think, ay, okay na. And then something will happen, some pressures will happen. And then, I'm speaking for myself, na sasabog ka eh. Dumadating yung sumasabog ka sa ganong pangyayari. So, ngayon, mas nare-resolve ko na somehow. Pero yung meron pa rin. Nangyayari rin ba sa'yo yun hanggang ngayon? meron po. May mga nagtitrigger pag Anong there are times ginagawa? na nagtitrigger. How do you handle that as a Christian? Actually, papunta tayo sa ministry system mo. Nag-umpisa kami mag-asawa. Ayan, sige. Hindi naman kami yung typical na Christian couple na may joint Bible verse bago nagpakasal. Kasi, Hindi pa kayo Christian pareho, nagpakasal no? kami, wala pa kami sa gawain po. Okay. Christian na kami in a sense na baptized kami sa Christian Yung church. formal, yung ritual. Christian kami by birth certificate, by baptismal certificate. Okay. Pero yung typical na bago tayo magpakasal, meron tayong Bible verse na magka-join wala tayo. yan. Wala kaming ganun po. Wala po, wala. So yung amin po, hindi siya love story pero story about love kasi naranasan namin kung paano tanggapin yung mga hindi katanggap-tanggap sa isa't isa. Amen. Okay. So, sa kaso ninyo, you really have to make a lot of adjustment. Opo. Ang dami po. Up to now. So, si Sister Mau tatanong ko. So, how were you able to handle that situation? Ang misis ko nahirapan. Medyo matagal. In your case, anong klaseng relasyon meron kayo at that point na somehow it gives you the opportunity na matulungan mo siya tungkol dun sa issue. Kasi ang anger issue, kaya ako pumupokus sa anger issue. Pag yan hindi mo na bantayan, no matter how much you have done good,
isang mali lang, isang bag. Sira lahat eh. Sira lahat. So, paano mo siya? Una-una, paano mo siya tinignan pagdating Actually sa po, ganon? nagamit ko po kasi yung pinag-aralan ko kasi psychology. Okay. So somehow yung mga anger management. So yun nga po, pinapag-aralan ko rin siya, hindi niya alam. So Case yun, study siya. So hindi po yun naman siya madali kasi wala palang spiritual na kasama yun. Correct. So iba pa rin yung science na in-apply mo siya. Correct. Pero wala naman siyang theory, wala naman siyang kasamang love, patience. So yun, yung naalala niyo na po sa akin, Minister Ernie, nung nagpe-prayer meeting tayo, na sinabi ko noon na kinausap ako ni Lord na ano yung gagawin ko, ang laki ng problema ko, si Brother Dar ganito pa, tapos si Brother Biro ganito pa. Sinabi ko po nun sa inyo, sabi sa akin ni Lord, unahin mo muna yung asawa mo. I-resolve mo muna kung ano yung problema. So doon po ako nag-concentrate kasi dati po, nagsiselo siya, naka-focus ako lagi kay Victor kasi special po si Victor eh. Hindi naman selos natural yun, pero kasi somehow makikita mo rin na Tsaka naghahanap siya ng attention talaga Opo. at that point. yung po yun talagang wala siya at kulang siya. Yun kayo nang hinahanap na Yun sa'yo. po. So, ang nangyari nun is sinabi ko po nun sa inyo na, yun nga po, unahin ko po si Brother Dar. Pinilit ko po siya How did you do that? na isamang po dito sa Comfy. Pero ang nangyari po nun, ayaw niya po talaga. So, mga 5 years kami nagpilitan hanggang give up ko na. 5 years din, ha? Opo. Uma-attend. Anong sagot mo? Ang sabi niya is, pupunta ako. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang pupunta ako. Nagsusuri. Nagsusuri ako, So, sabi at least niya. binigyan ka ng pag-asa Hindi naman. mo- Opo, Hindi mo pumapag-asa. mapupwersa yun. Opo. So yun, pinag-pray ko siya na tumigil na ako. Sabi ni Lord, tumigil ka na, wag mong kulitin. Ang ginawa ko nun, habang natutulog siya, pinagpipray ko siya na umattend siya hanggang in time, siya na rin po. Yung, sabi ko, sinorender ko na, Lord, binigay ko naman po yung lahat. Kayo naman po ang mag-orchestrate sa kanya. Simula naman po noon na nilift ko kay Lord na mapalapit siya. Kasi feeling ko po talaga pong kayo lang ang makakatulong para Sumuko maayos. ka na rin, ha? Opo, sumuko na po ako talaga. Kasi lahat po ng klase ng alibay nasa kanya. Pero sabi ko, di mo ba alam, minsan may word kami, alam mo, bagay na bagay to sa'yo, pero sa akin din naman bagay. Sinishare ko sa kanya, so hindi naman kami mag-jive, kasi nga, wala Wala pang spiritual wala pang side. spiritual, wala pa doon. So sabi ko, sayang, wala ka. So yun, nung sinabi ko po sa inyo na nag-join siya, hinayaan ko na si Lord, yun nga po, inuna ko na maayos siya, and the rest po, nung maayos po siya, hirap na hirap po kasi ako kasi si Brother Biro, pagdating po niyan minsan sa trabaho, wala po yung pakialam. Sorry ha. Nung pa naman yan. Oo. Gusto niya, taling sa trabaho, higa, tulog, pahinga. Nagagalit siya si Brother Biro, patahimikin mo. Iiyak mo ng iyak. Ganon. Oo, pati si Marcus, patahimikin mo. Kasi, so pagod na pagod ako, imagine mo, wala akong tigil ng trabaho. Siya nagpapahinga. So yun, sabi ko, Lord, kailan siya mababago kasi kailangan ko na ng tulong kasi ako mismo nai-stress na rin. Okay. So yun, kaya yun po, pinag-pray ko na mailapit siya kay Lord. Doon po, simula nung mailapit siya, naintindihan niya na kailangan pala naming magtulungan sa bahay, sa trabaho, sa lahat ng bagay. Kailan dumating yung realization na yun sa'yo? Nagsimula yan nung gagagalin namin siya matinding away nun eh. Matitindi away niyo. February yun. 2015. Hindi kami nagkikibuan, ano? Naglalaba ako eh. At least naglalabo siya. Oo, naglalaba naman po. Lalaba ako. Pag wala nang maisuot. Mami, maghanap nga tayo nung retreat. Or, Ikaw nagsabi, no? Opo, or Tingnan what niyo you po, call that? Recollection. Sinagot ni Lord Bakit, yung prayer bakit ka ko. dumating sa ganung point? Napapagod na ako eh. Saan? Sa away. Ang gusto ko na, ayoko na ng away. Hindi ko maintindihan anong gagawin para mawala yung away. So sabi, hindi kami nagkikibuan, no? Lalaba ako. Siya nagluluto. Tumigil ako sa laba. Mami, hanap naman tayo ng retreat o kaya recollection, attend tayo. Kasi February, mag-Holy Week yun eh. Tama-tama, meron tayong sa Privato Hotel Comfy. Privato. Yung couples encounter. Kay Sister Remy. Umatin kami nun. Ayun, yun yung turning point. Tapos, nagsimula na akong umupo-upo sa prayer meeting. Hindi ko rin tinatakasan.
Dati uupo pa lang yung worker. May dahilan Maalis na ka ako. na. Mami, may tawag sa site, alis na ako. May tawag si engineer, may tawag ganito, punta ganyan. Wala. Tapos, natapos si 2015. Hindi pa. Merong LSS. Hindi pa siya nag-LSS noon. Hindi pa. Yung sa Ridgewood, sila Sister Angel. Okay. Ginanap doon yun eh. Sabi, saan ka pupunta? Attend akong LSS. Sino nagtanong? Siya. Ako. Ay, niya, nagulat siya, nakabihis ako. Okay. Saan ka pupunta? Attend akong LSS. Hindi nga. Oo. Buti hindi ka hinimatay. Ay, sabi nga niya. Tinignan ni Lord yung sigurado ka. panalangin ko. Pupunta ka doon Pupunta ako doon, titignan ka. Pumunta ka. Eh, Kasi di baka nauna hindi ako, siya no? pumunta. Baka niloloko niya ako. Pumunta ako talaga nung pagka... Nauna akong pumunta. Nauna siya. Hindi kayo sabay nagpunta. Opo, hindi po kami sabay nagpunta kasi Ayaw niya maniwala talaga na pupunta ako. Di punta ako ngayon. Maya-maya sumusunod na siya doon. Pagtingin niya, andun ako, Sister Remy, saka si Pastor Oying yung nagpapa Holy Spirit acceptance sa akin. Yun. Tapos, sunod-sunod na. Tapos dumating yung, parang April 5, 2015 yun. Tapos, tatawid na 2016, Desyembre, nasa bahay kami nila Ate Mimi. Sabi niya, anong gagawin natin? Kasi doon kami nag-New Year eh. Ewan ko sa'yo, basta ako, unang Sunday, a-attend ako ng fellowship. Pumunta ako sa Makati. Sabi mo. Oo. Pumunta ako doon. Tapos, fast forward, June ng 2016 din. Ay, nasal na ako sa music ministry. And then the rest is history. So, ang laking bagay, unang-una is yung kasi ang tawag talaga sa babae, helpmeet eh. No? Talagang helpmeet. And for some, especially kagaya mo, professional ka, sa maraming babae ngayon, hirap sila doon. Kasi feeling nila, equal tayo eh. Di ba? Nakatapos ka, nakatapos ako. Kumikita ako, parang kumbaga, kumikita ka rin. Pero sa Christian realm kasi, hindi ganon eh. At yun ang dapat maintindihan ng maraming babae. That you were appointed to be a helpmate. Na tulungan mo ang asawa mo in a way na ang Diyos, na pamamaraan ng Diyos ang gagamitin. Amen, No? oo. Dahil sa ginawa mo, marami kasing babae, nagtitiis lang, tiis. Di ba? Puro effort na magtiis, papakitang mabait sila, magtyaga. Ikaw matalino ka, humila ka ng kakampi. Opo, hindi ko na po kasi kaya. Yun lang nga. Call a friend ako. Minsan talaga siguro kailangan dumating ka sa a point of talagang surrender na wala ka nang maipagmamalaki. Mabait naman ako. Totoo po yun. Di ba? Hindi makakakilos siya pag hindi mo binitawan eh. Correct. oo. Oo. So dumating yung point talaga na, Lord, bahala na kayo. Pero in a way, na may inaasahan kayo, na bahala na kung may mangyari sa'yo, talagang may katiyakan kang may mangyayari. Kasi very dramatic yung mga situation like, saan pupunta? LSS. Saan pupunta? Akala ko mag-aano lang, yung magbubulakbol eh. Parang Mike. kung siya, Holy Wednesday yun eh. Okay. So, Nandun sila, nagpipeaceball sila, mga kuya niya. Tapos bigla aalis ako. Saan ka pupunta? Mag-LSS. Hindi nga. So even although yung background, yung family background niya mas more or less iba naman sa family background mo, yung naintindihan mo actually, kung saan siya nahirapan po ako nanggagaling. kasi una, nag-iisa lang siya, tapos kami napakarami. Ang hirap po i-explain sa kanya na halimbawa may family gathering. Sila po, bihira or never sila na lalabas ng bahay na pamilya, no, ilalabas yung mga bata, ganon, o kaya a-attend. Yung nanay and tatay niya, hindi po mahilig yung umattend na birthday ni punta tayo. Doon ako anti-social ka rin, nahirapan. Actually, si nanay, oo. Oo, yung nanay niya. Kasi nawala maaga siya ng pong maaga. nawala. So, hindi ba kayo lumalabas pag Pasko? Kakain tayo sa labas? Hindi po. Siya po, pag gusto niya pag linggo, hindi po sisimba. Gusto niya linggo, magpapahinga ako kasi linggo lang ako hindi lumalabas. Ako naman po, gusto namin mga bata na lumabas kasi linggo lang kami makakalabas. So paano niyo na-resolve yun? Ayun nga po, nung nagsimula po kami nag-compi, nakakalabas na po kami tuwing linggo. Salamat sa comment. Opo, talaga po. At yun po yung nag-ano sa amin na talagang unahin yung si Lord, unahin yung family. Kasi marami rin kaming kanya-kanyang extra activity.
nag-focus po kami kay Lord at sa family. At saka maganda sa inyo mag-asawa, hindi kayo nasiyahan na attendees lang. Talagang, Praise God po. ang tawag ko dyan is, ang isang Kristiyano dapat nakakarinig sa Diyos. Hindi ka ilalagay ng Diyos dyan para, lagi naman sinasabi ng Mami Ligaya yun na, hindi ka nandiyan para maupo lang. Kailangan may bahagi ka. And yung inyong participation sa church, masasabi niyo bang doon lalo lumago yung relationship niyo sa bawat isa? Actually, minsan, opo, in a way, pero minsan challenge din siya eh. How? Pagka sa bahay, no, siyempre meron kaming Victor. Minsan, hindi mabilis gumising sa umaga yun eh. Background lang. Struggle. Meron ho silang special child si Victor. Pag-usapan natin mamaya. Sige, go ahead. So yung minsan challenge din sa amin yung dalawa kami. Na dalawa kami nagsiserve, dalawa kami tumatayo. Na minsan pag hindi nagigising yung bata sa oras, kailangan namin siyang iwan or kailangan minsan magdidesisyon kami, a-attend ba kami or babantayan Because namin of siya. the special case. Opo, kasi nga, that time, hindi pa siya pwedeng maiwan. So, glory to God po, yung anak namin na bunso, si Marcus. Na psychology major din. Opo, na psych major din. Na i-train naman niya, primarily siya, majority siya, nakapag-train na ikaw, kailangan si kuya, ganito, ikaw mag-aasikaso, na ipaintindi niya sa bata na walang ibang titingin dyan pag wala kami, kundi ikaw. How did he accept it? Did he resent it? Did he... Nung maliit po siya, hindi niya talaga matanggap at hindi niya pa maintindihan. Oh, I would understand. Opo, dahil sinisira nga po yung mga libro niya. At sinasabi niya sa akin ni Marcus na nung mga bandang mga 5, 6, why is Kuya like that? He's always ripping all my notebooks and my books. So hindi niya pa maintindihan yung mga ganong part. So until nung lumaki siya, nakikita niya yung kuya niya na mas blessed pa pala siya kaysa sa kuya niya. Na yung ibang bagay hindi kayang gawin ng kuya niya. Siya kaya niyang maging independent. So hanggang time, sa sobra sigurong pag-iintindi niya, naisip na rin niya na tulungan na rin ako, nakuhanin na rin yung course na psychology para matulungan yung kuya niya na in time, yung pala, kaya pala ng ganong bata na maintindihan yung ganong klaseng kapatid. So yun yung acceptance din. Una naging mahirap kay Marcus, pero in time, through God's grace na rin po, natanggap ni Marcus. Niya yun. Hindi lang niya natanggap, niyakap niya po, yung kanyang papel. We even came to a point na pag matindi yung pinagdadaanan namin, nagtatanungan na kami. Isa na lang sa atin matira, magkuhan tayo. Isa na lang maglelo yung isa. Maglelo sa service. Sa service. Kung ikaw lang. Mag-giveaway. Ako muna. Because of the pressure. Because doon sa, yun nga, pag kami Sobra ganung po. mga pangyayari sa bahay involving si Victor, Okay. na nagigilty naman kami, tama ba na iniiwan namin siya? Pero kahit ilang beses kami dumating sa punto na magde-decision kami na isa na lang sa amin yung magtitindig, hindi namin magawa eh. Hindi namin alam kung bakit. Siguro na rin, thank you Lord, no? Kasi marami naman pong mga blessings si Lord sa amin. Lalo na yung spiritual tsaka yung emotional na bago mo madala yung ganong klaseng sitwasyon. Yun muna yung una niyang binigay bago yung material Yung maintindihan mo lahat na niready niya ako o kaming dalawa na sa ganito pala yung aalagaan namin, ganito pala yung magiging pamilya namin. So maliit pa lang ako noon, naging independent na ako, marunong na akong magluto, maglinis. Ito pala yun. So piniprepare na nga ako ni Lord na kami lang ang hindi prepared, pero matagal na pala akong prepare. Tsaka nung college po ako, nag-handle na po ako ng katulad ni Victor. So kinakampo namin yung mga bata na galing orphanage. So, college pa lang po ako, may mga mission tsaka charity works na po kaming ginagawa. Nag-outreach po kami, yung mga galing sa orphans. Dinadala po namin sa isa malalayong school. So maganda, at least, ang tawag ba doon? Hindsight ba yun? Na nakita mo, nung balikan mo yung past mo, kumbaga sabi nga ni Lord, it was good. Okay? It was very good. No? Sige, puputulin natin sandali, pero paawitin muna natin yung mag-asawa. At magandang awitin nila.
Give glory, no? Para sa mag-asawang patuloy ang challenges. Amen. Thank you, Isa lang ang gusto nilang, isa lang ang desire nila, and that is to give glory to God. So, Amen. go ahead with your song. Give glory and honor to the Lord, for His wonderful and mighty deeds for me. He conquers my heart with His love. Give glory and honor to the Lord. He conquers my heart with His love. Give glory and honor to the Lord. He conquers my heart with His love. Give glory and honor to the Lord. Thank you, Lord po. Give glory and honor to the Lord. Bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, November 22, 2025. Happy birthday to Brother Roberto Don Doyano, Brother Don, Sister Neva Cortez, Sister Christine de Guzman, Sister Mercy Sirad, Sister Lenny Bertuccio, and Sister Hannah Liosa. Happy birthday po! Happy birthday! Happy birthday! Enjoy your day. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Ayan, tuloy tayo sa kwentuhan. Nakalimutan ko na nga, napasarap. Sabi ko, uy, lumagpas na ako sa aking. Meron kasi ako sinusunod. Anyway, sila po ay may dalawang anak. Si Marcus, yung youngest, and si Victor. Si Victor po yung special child. Siguro yung mas nanay na lang magkwento. Give us some background kung ano yung situation noon. Si Victor po is may ASD, Autism Spectrum Disorder, level 3. So, non-verbal po. Yung level 3 niya po, consider po yun as mild, moderate, extreme. Nasa extreme po siya. So, yun po, kumbaga nga po sa ibang bansa, yung gantong mga cases po is kailangan na pong idalhin sa institution. So, thank you Lord po at hindi ko naman po dinala yung anak ko sa ganun dahil talaga pong hindi siya ganun kadaling i-handle. Worst scenario na nadanas nyo sa kanya, para bang doon ka nasusuko dahil dun sa nangyaring yun?
since hindi pa po siya, naikwento na rin po namin sa Minister Ernie, hindi pa siya, nung maliit pa siya or teen pa siya, hindi pa po siya toilet trained. So, isa po yan sa pinakamahirap na matutunan ng mga special child, yung pag-aalaga sa sarili nila. So, self-care. So, napaka-importante po nun. Dumaan po yung times na noong kwenta natin itong brother there nung isang senaryo nung January 1 or 2009 yun. Maghihiwalay yung December 31, January 1. Bago magkaroon ng prayer meeting sa atin yun eh. So, nagkakalat po siya ng, ganito po siya ka-worse, nagkakalat po siya ng dumi niya po, kung saan niya po ikapit yan, kung saan niya po mahawakan yan, since siguro nadidiri siya, kinakapit niya or pinupunas niya. So, ganun po, yung mga nakikita niyo po na pinupost ko sa mga wall ko po, yung mga scenario na po na worse, dumaan po kami sa mga ganung sitwasyon. Tapos, nananakit. Mga katawan namin, puro gas-gas. Nalagas po yung buko kasi po, sinasabunutan po ako. Hindi mo naman po pwedeng saktan na pabalik. So, ipapaubayan mo na lang na masaktan ka. Kalmot, hampas, batok. So, yun po. How old was he then nung nangyayari? Siguro 5, 6 hanggang 10 yun, hanggang 13 po nangyayari yun. Yung mga meltdown na gano'n. Yun nga sabi ko kanina, tatanong ko sa inyo, was there a point when you say, ayoko na, what? Ako po, dumating po ako sa ganong point na sabi ko, paano? Lord, sinasabi ko, Lord, nandito na ako sa gawain. Kaya nga ako, naghahanap nga kami noon. Kasi akala ko, ito na yung kasagutan. Pero kahit na nasa gawain ka, hindi naman ganun agad-agad na ibibigay sa iyo ni Lord yung mga biyaya na ganun eh. So, kailangan mo talaga na maranasang na magtiis, na tawagin siya palagi. So, yun sabi ko, naglilingkod naman na kami kasi nag-invite ako ng mga prayer meeting na mga attendees kung saan-saan pa nga tayo pumupunta ng Minister Ernie. So, yun, pag may ipapadasal, sasama ko si Minister Ernie. So, yun. So, sabi ko, Lord, ano pa ba yung kulang para mapagaling mo? Kaya mo pa bang pagalingin? Minsan po, dumarating na ako sa punto noon na, Lord, kung hindi, ito nga po, share ko lang po, kung nahihirapan po yung anak ko na ganyan, hindi niya po kaya yung sarili niya, sasabihin ko na rin po sa inyo, kuhanin niyo na siya. Sabi ko, nasabi ko po yun. So dumating ka sa ganun. Oo, dumating Yung po ako exact sa word ganun. niya, Kuhanin mo na Lord, lang kung siya. hindi mo siya pagagalingin, kuhanin mo na lang Kuhanin siya. mo kasi, paano siya? Kasi iniisip po namin. Yung future pati. Oo. Sabi ko sa kanya, Hindi siya narinig mo ba makakaisa. sinasabi mo? Yun nga po, sabi niya sa akin. Kasi sabi ko, brother, sino ang magtsatsaga at magtitiis at magbibigay sa kanya ng ganong atensyon na kailangan niya? Kasi 24 hours kailangan may kasama siya. Kasi hindi niya kayang maging independent. So sa case ni Brother Darwin, ano yung take mo doon? Yung sinabi ng wife mo sa'yo? Yung time na yun, kung ako nun, hands-on na ako kay Brother Vero nun. Tapos, naghahatid din sa school, naintindihan ko na yun. Pero, just for the record, yung frustrations, hindi naman pumasok sa amin yung frustrations, na ganun siya eh. Kasi bago namin na-detect na ganun si Brother Vero, How old was he nung malaman niya? less than 3. 3, less than 3. Bago namin na-detect na ganun siya, nandiyan na si Marcus. So nakita namin yung shortage ni Brother Vero dahil kay Marcus. Kasi si Marcus, mas bata siya. Pero parang na-overtake niya si kuya niya in terms of skills, in terms of development sa isip. So, kaya yung... Parang may compensation doon sa Kaya kung yung tanong na... Bumalanse rin. Oo. Kung na-frustrate ba kami sa kanya? Hindi kami nakaramdam ng ganun. Kasi nga, ando na yung isa, nung na-detect namin na may ganun. So, may pambalance na agad siya. Magaling tumiming si Lord, ano? Opo. How about your relationship? Andyan yung ganito, andyan yung ganyan. Hindi pwedeng hindi affected yung relationship. Umabot na How kami was sa... it affected? Nag-aaya na yan ng ayawan na. Opo. Yung word ko nun lagi yung 1 Peter 5:7, cast your all anxieties to Him because He Gusto mo cares siyang for us. i-cast na rin. Yung po yung isa sa mga anxiety ko. Sabi ko, Lord, may burden na nga sa akin na, sinasabi ko na burden po nun dahil feeling ko nag-iisa lang po kasi ako nun eh. Kasi nga si brother there nun, concentrated siya sa pagtatrabaho. So lahat naman ng load nun,
Especially nasa akin. emotional Opo. load. So ako, walang nagsusupport sa akin in terms sa sarili ko. Kumbaga, pagod ko, hirap ko, sarili ko, salo ko, parang ganon. So nung napunta siya kay Lord, kahit papaano, yung half or part of my job, nakukuha niya. So, sabi ko, ito na yung kasagutan na So, posible. nag-decision kayo pareho. Yes, Darren. Ganito yan. Kasi, overview, no? Mas malaki sahod niya nung nagtatrabaho siya kaysa sa akin. Mapakalayo. Tapos, since sa amin dalawa, siya yung capable na humandle sa ganong cases kasi nga, sa course niya. So, decision siya. Nag-resign siya. Magre-resign ako. Wow, okay. So, yung pressure sa akin, kasi kailangan mabuild up po kung ano yung nawala niya eh. Right. So, yung, without me knowing, yun na pala naging buhay ko, yung paghahanap buhay, para makompensate yung nawala sa kanya. Na hindi ko alam, yun na pala, nawawala na ako sa kanila, nasa trabaho na lang ako. So, thank you Lord, kahit wala pa kami noon, na-provide ko yung nawala sa kanya, na-surpass pa nga. Yun nga lang, naging kapalit. Parang yung time ko, na-divert doon. Wala na So kaya sinasabi niya, feeling niya mag-isa na lang siya. Kasi nga, ang focus ko noon, kailangan kumita ako para yung nawala sa kanya, ma-sustain ko. Na-resolve niyo ba yun? Na-resolve naman pero merong part nga po na kinulang siya. Dahil nga po, yung time na hinihingi ko na kahit papaano, kasi po meron po kaming, kumbaga yung minsan gusto kong magkaroon ng kasambahay, wala naman pong tumatagal. Kaya parang physically exhausted ako. Tapos, syempre, halos hindi po natutulog si Victor. Binabantayan ko pa rin siya, tapos gigising ba ako na maaga para kay Marcos. So, sama-sama na yung mga problema noon. Paano mo nadaanan yun? Yun nga po yung si Lord lang talaga din yung lagi nga po ako nung na nagdadasal noon kay Lord na pinagpe-pray ko na ano po yung paraan para pareho kami na magkatulungan. So yun nga po, isa sa mga sagot is yung pagnenegosyo po namin na hiningi po namin na Lord, bigyan mo naman kami ng trabaho na kaming dalawang mag-asawa magkasama rin namin mababantayan si Victor. And God gave you the way kasi nga, negosyo na. So, Opo. nandun na siya sa bahay. Opo. Ngayon ay mas maganda. Can you give us an update? Ano na si Vero? Alam kasi malaki improvement niya eh. Ngayon po si Victor, before po nung na-diagnose siya, halos yung speech niya, wala pa rin po naman hanggang ngayon. Pero ngayon po, nag-i-improve in a sense na may mga word na siya. Pero nung 13 years old siya, nag-speech therapy po yan, yung doktor po mismo at saka yung therapist, sila nagsabi na itigil na. Kasi wala Sila na mismo raw po. sumuko. Wala na pong chance na magsalta. Kasi dumating na po siya sa 13, which is scientifically, pag 13 ka na po, yung chances mo na magsalita, malabo na. So, kahit na anong i-apply mo na therapy, hindi na magiging posible or malayo na. So, tinapat na po kami. Pero yung sabi naman po ng doktor, meron kaming cases na 17 or 20 plus nagsalita kasi hindi naman kami Diyos. So, may pag-asa mag-asa pa rin ako kahit papaano. Kaya yun nga po, patuloy pa rin siya nag-aaral until now. So, kahit ang kanyang taon na po biologically is 22. 22 na siya. Opo, pero ang kanya pong mind, birin niyo po 22 siya, yun po kasi yung may mga level po talaga, like level 3 na mabagal. Nasa 4 to 5 na po yung kanyang mental age. So, 22 years old, kumakalong pa po yan, nagpapakarga, nagpapa-assist. Pero right now, yung pagdating sa, yung kanina kinikwento mong sa toiletries, iba na. Iba na po. Ngayon po, marunong na po siya na magwiwi, pupunta na siya sa CR. Tapos pag alam niya na sa isang lugar tulad sa Cramsis, alam niya kung saan po yung toilet or CR, pupunta na po siya. So malaking improvement. Tapos, nagsasabi na siya ng, pa. Nagtuturo na siya. Kasi tinuturoan namin na gestures. Kung hindi siya makuha ng gestures o kaya po pictures or pics, tuturuan mo siya kung ano yung need niya. Kasi communication po yung unang problema nila. Kasi hindi nila ma-express yung gusto nila.
So doon po Tama. nag-i-struggle po. Isang nakita ko dito, in spite of all those conflicts within and without, hindi kayo gumibab sa Kanya. Amen. At saka hindi kayo gumibab sa isa't isa. Nakakatuwa, hindi naman nakakatuwa in that sense, kundi mahal ho magpa-therapy. Amen po. Kanina nga binabanggit is there was that big financial problem. Pero awat grasya ng Diyos, yun na yun eh. Basta yung na-please mo si Lord, talagang gagawa siya ng paraan. Sabi nga, ang pinakamadaling problema, financial, kasi ano ba, may ibibigay lang naman sa'yo, no? It was how you should, at what point you should receive it, wherein mapapakinabangan mo yung blessing na ibinigay sa inyo. Kasi kung binigay sa iyo noon yun, malabo. Kasi walang realization, wala kang nakitang bago sa buhay mo. At siguro isa sa mga challenge natin bilang mga Kristiyano is, tignan mo uli, kasi merong bago dyan. Amen. Merong magandang ginagawa ang Diyos. Kaya nga, meron tayong Romans 8:28 kasi may inuhugutan tayo na kahit na ano pa itong nangyayaring to, imposibleng walang maganda dito eh. No? Hindi lang yung may magandang mangyari kasi mangyayari, resulta na yun eh. Kung di tayo yung, alam mo, kumbaga sa isang lugar, kahit na mabato na yan, naghahanap para kang sira, naghahanap ka ng brilyante, naghahanap, puro bato yan. Di ba? It's all rough road. Pero sa atin, yung bato, maghahanap ka ng brilyante, maghahanap. At yung mag-asawang ito, hindi ko sinabing mayaman na sila dahil marami silang brilyante. Pero yung yaman ninyong spiritual, hindi mabibili yan kahit saan. Hindi matututunan niya ng kahit sa eskwelahan, kahit sa psychology for that matter. Ang nakita ko yung tapang, I want to use that word, yung tapang ninyong maniwala sa Diyos. Siguro nga bisang kailangan maubos na lahat eh. Right? Kailangan maubos na lahat na wala ka nang hahawakan. So ngayon, since wala na talaga, ikaw na lang talaga. And minsan, may kayabangan tayo pare-pareho. Minsan naalisin talaga lahat ng Diyos. Up to the point na para bang wala nang mawawala sa akin, wala na rin akong aasahan, sa'yo na ako lalaw. And that was the only time masabi natin talagang total surrender. No? So sa mag-asawang ito, kaya nga tinawag kong mandirigma at Amazona. Kasi what they went through and what they're still going through is not easy. Ang kaibahan ho, matalino na sila. Now, because of the wisdom, matapang ka na. Isa pa, ay may pagkakakilala ka sa Diyos ngayon na mas malalim kesa nung araw. Di ba nung araw, Diyos lang. Sige, dasalan, baka sakali, malay mo, sagutin ka. Pero ngayon, iba na rin ang Brother Darwin. Iba na rin. Binibiro ko nga Sister Mom. Sabi ko, ano ka, blooming ka ngayon. Hindi ko tatanong, meron ka bang baby na blooming? So, marami tayong pinagkwentuhan, pero sa palagay mo, ano yung sekreto? Hindi na sekreto pero bilang lalaki na dumaan sa ganun at patuloy pang dumadaan, what do you think, what do you have in your life right now? Maliban sa, si Lord na sa akin, ano yung nakita mo na mas bago ngayon, na mas, ito yung nasumpungan ko ito yung pinangahawakan ko, ito yung kayamanan ko na hindi na yung, well, you're doing well financially na somehow, thank you Lord, although the challenge still there, pero hindi na yan ang pinangahawakan mo kasi ibang tao, at least may pera na kami, may kumpanya na, hindi kung yun lang din, pagdating ng problema, yan na naman yan babalik na naman yung dating problema. So, sinong gustong mag-umpisa? Sa akin po, yung naging realization ko ngayon, lagi ko nadidinig din sa pag-aaral natin to sa inyo na pagka dumadaan kayo sa pagsubok, mag-asawa, especially kami, ako sa akin, dati hindi ako ganito Ang tinitingnan ko lang lagi, sarili ko, bakit ganon? Bakit ako laging ganito, ako laging ganyan? Yung to borrow yung sasabi lagi sa amin na, hindi lang tayo yung nagtitiis, pinagtitiisan din tayo. So, yun lagi, pagka dumadating ako sa punto na, bakit ako lagi nakikiganyan? Bakit ako lagi may kasalanan? Binabalik ko sa sarili ko, hindi lang naman ako nagtitiis, pinagtitiisan din ako. So pag doon, nagtotone down na ako noon. Doon ako lagi bumabalik sa, humble yourself na,
hindi ka naman lagi tama. If you think na hindi ka nagkamali sa buhay, you learn nothing from life kung sa tingin mo lagi kang tama. So yun ang wisdom na nakuha ko kay Lord sa pag-aaral natin na walang tama, walang laging tama. Correct. At some point, meron kang pagkukulang. At some point, lahat tayo meron tayong shortcomings. Mahirap sa lalaki yan. Especially sa lalaki. Head of the family, lalo na kung ikaw yung kumikita. Tapos sasabihin mo, ako pa mali ngayon. Kung hindi ka dumaan sa proseso sa kamay ng Diyos, iyayabang mo. So, yun ang sekreto mo. Siguro yung the humility to accept na isarang din ako sa mga tao na pinagpala lang ng Diyos na nakakatanggap ng habag at kagandahang loob niya. Ang kagandahang loob nga yung, hindi lang ikaw na, dahil sa kagandahang loob ko, gumagamit ako ng tao na pag, gano'n naman, pare-pareho naman. I just, parang negative nga yung pinagtitiisan, no? Pero the whole point is, minsan kasi ang feeling mo is, burden ka na, ako na lang lagi. Actually, pang only child yan. Pareho tayong only child. Kaya nakaka-identify ako Saka sa'yo. nagagawa ko na ngayon tumahimik. Ay, opo. Marunong siya. Marunong na po siya. Nagagawa ko, Yung temper niya po, naalala ko medyo lagi yung sinasabi ni Pastor Fred. nagle-level up na. Kung gusto mong walang gulo, tumahimik ka na lang. Sometimes it's the wisest thing to do, hindi ba? Kasi kung alam mo hindi naman mariresolve yung issue, bakit pa? So napakaganda ng mga ganong insight na kung wala kay Lord, hindi mo makikita yan. And Sister Mau naman. Ngayon po, alam ko na may kasama ako. Yun yung ginagaranti sa akin ni Lord. Aside na kasama ko si Lord, meron pa akong kasama Yun na ang yan. hinihintay ko. Yun ang kilig moment doon. Yun, oo. Kasi nung dati, kahit na anong gawin mo, palagi kang pagod eh. Kasi ngayon natatanggap mo yung problema, nararausa mo na may grasya, yung may grace, yung maganda, hindi yung problema na problemado ka talaga na wala kang magawa kundi magalit. Ngayon parang iniisip mo, marami na ako nadaanan eh. Ngayon pa, hindi ako pababayaan ni Lord. At ito nga itong word na sakto sa tanong niyo po na alam ko na mababanggit ko tong word na to sa Jeremiah 17:7. Sabi dito, "But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence." So si Lord, ang confidence natin. So once na tinanggap mo si Lord wholeheartedly at tinanggap mo rin na hindi siya polish, hindi siya makinis lagi, hindi siya okay lagi, hindi ka pababayaan ni Lord. Ano yun na? Ano na yun sa akin? Parang naging ano ko na yun. Ano pa ba yung hindi ko kakayanin? Lahat. Kaya si Lord talaga yung sabay na sabay din sa word ko lagi na nare-remind niya ako sa life verse ko na sa Joshua 1:9 na I have not commanded you, be strong and courageous. Thank you, So Lord. yun lagi yun po. Balik ako lagi doon. Alam mo kung lalagyan ko ng title tong episode na ito, Take the Good with the Bad. Amen. Diba? Kasi hindi naman laging maganda. Sabi nga nila, pag maganda daw pangyayari, ay huwag kang masyadong tatawa. Bakit? Naku, pag masyadong kang tatawa, may pangit na. Parang ang tingin ng tao sa mundo is para bang pinaglalaroan, ayun nga sabi, pinaglalaroan ng Diyos o pinaglalaroan ng tadhana na huwag masyadong masaya. Kaya ang buhay natin noon, lahat pigil. Opo. Dinumero. May maganda kang sinabi na nabanggit mo kanina, na kung hindi mo titignan ko ano ang ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos, lagi ka na lang galit. Amen. Alam mo, paborito ko yung salitang galit kasi yan talaga yung naging problema ko sa buhay ko na talagang totoo yun, no? Kung lagi kang galit kasi, ba't nangyari sa akin ito? Ba't sa iba naman hindi nangyayari? Di ba, minsan yung, ang malas ko naman, di ba? Bakit ito binigay ng Diyos sa akin? So, pagka ang nakikita mo lang ay yung sitwasyon at wala ang Diyos doon na siyang nagagabay sa'yo, lagi ka talagang galit. At naisip ko rin po noon na kung iisipin ko lagi yung pinoproblema ko na paano si Victor pagka kami ay matanda na o wala na. Kapag inisip mo yun, hindi mo may enjoy yung buhay. Correct. Lalo ka pang magkakasakit. So, ang sabi ni Lord sa'yo na, let go, let God, and just enjoy it. Hahawa ang buhay mo, mas mababantayan mo siya. So ngayon, ganun po, chill ako ngayon, kumbaga. Maganda yung sinabi mo. Alam mo bakit? Yung iba, when they enjoy life, they feel guilty. Dapat hindi ako mag-enjoy kasi meron akong special child. Siya po yun, oo.
Ay, sige nga, Ako yun dati. paliwanag mo nga. It's just nga ganun, lagi mo naiisip, paano na sila pagka wala na kami? So, ang naging mental thinking ko nga, yun nga, yung kinuwento kanina na hindi na ako nakakaasikaso sa kanila kasi puro trabaho. Ang laging thinking ko recently, well, ngayon hindi na, kung siya, mag-ipon para kung ano man ang mangyari sa amin, may maiiwan yung 2 bata, meron sila something to begin with. Akala natin yung solusyon. Ganon. Yun, ako yung dati po, ganon. So, hindi mo ma-enjoy eh. Kasi you also feel guilty na dapat daw mag-enjoy. Dapat, meron tayong isa na katatapos lang actually na series ng Awit ng Pag-ibig. Ito yung mag-asawang nakulong. Maganda yung kung mababalikan nyo. Sabi nung husband, we have everything. Kasi sa akin dapat kumita. Nung mangyari yung incident na yon, lalos lahat. Na-realize niya nung nakakulong na siya, na-realize niya na hindi pala yun. Kasi nga, hindi mo na ma-enjoy ang buhay na, yung iba naman nga, hindi ako dapat mag-enjoy kasi yung anak ko hindi nag-enjoy kasi special child yun. Dapat ibigay ko ang lahat. Tama yung sinabi mo na sabi ni Lord, binigay ko sa inyo yan, enjoy nyo pa rin ang buhay. Kasi ako nagbigay, ako bahala rin dyan. Ako rin bahala dyan. Kasi sabi ko nga po sa kanya, eto na yung blessings. Hindi naman tayo naglulustay o nag-o-over. Sabi ko, anong hindi ba natin gagawin for our family? Na yung na-lose natin na time before, ngayon lang tayo nagka-catch up. Ito na yun. Ito na yun, binibigyan na ni Lord yung mga, kumbaga sabi nga ni Pastor Rafi noon talagang, at nagbigay din ng maganda sa amin na wisdom na, ito na yung nire-reap nyo na. Yung mga ginawa niyong Ang problema nga, andyan na yung reward, andyan na yung reaping, ayaw mo pa rin. So, tapos isisihin mo ang Diyos. Kasi binigyan mo kami ng ganitong, ang mali ang takbo talaga eh. So, napakaganda na yung kaisipan natin, may lalim, may lawak. Sabi nga, we have the mind of Christ, na kung wala itong kaisipang galing sa Diyos, wala kang may enjoy sa buhay kahit ibigay pa sa inyo lahat. Kasi nga, kagayang gano'n na, ba't ako mag-enjoy? Ganito nga, ganyan. So, naku, time na. Alam mo, sarap pag ganito kwentuhan na batuhan lang ng batuhan na hindi ako kailangan magtanong ng marami. So, sana'y hindi lamang nyo napakinggan, sana'y may narinig kayo galing sa Diyos. Amen. Na huwag kang masyadong maawa sa sarili mo, palagay mo, kawawa ka naman, bakit siya napangasawa ko, ba't ito anak ko? Kapatid, you ask the wrong question, that's why you are getting the wrong answer. You ask the right question and you get the right answer. And sometimes the first question that you ask is, tama ba yung mindset ko? Tama ba yung pananaw ko dito sa mga sitwasyon? Tama ba ang pananaw ko sa taong ito? Kasi miserable ka, hindi dahil yung taong yun ay ganun. Dahil maaaring ikaw miserable sa taong yun, pero yung iba, blessing siya eh. Bakit ikaw hindi? It's all a matter of, kaya nga sabi sa atin, sa Romans 12:2, be transformed by the renewal of your mind. Alam niyo, gustong-gusto yun, that you may know what is that good. Kasi sa atin may sarili tayong konsepto na ito mabuti, ito maganda. Kaya sabi niya, what is that good? Not necessarily yung palagay mong maganda, maganda talaga. Hanggat hindi mo nababago ang takbo ng utak mo, mamamatay ka ng ganyan. Yun ang trahedya, no? Na wala kang natutunan sa buhay at galit ka pa sa Diyos ngayon kasi sa mga pangyayari sa buhay natin. So, tigwa 1 minute lang. Last words, final words, maikli. Yun, sa buhay, we can never learn it looking forward. Yung mga nangyari, balikan natin. We can learn life by looking backwards. Tapos, yung mga nangyari sa atin na hindi maganda, akala natin for the time being, parang parusa or ano man na negative para sa atin. Pag tiningnan mo yan, pagkatapos ng lahat, makikita mo yung pala yung bumuo sa pagkatao mo. Kung ano ka ngayon, yun ang ginamit ni Lord para i-mold ka. So, just like yung parang sa refiner of silver, kailangan talaga inihihit tayo para ma-form doon sa natin sa most purest form natin. So, yun, tsaka yung, di ba, pagka yung sa potter's hand,
pagka minomold ka, medyo masakit talaga yun pag binibago yung form mo. So, ganun tayo para tayong clay. Kung merong parang pakiramdam mo, merong pumipigil sa'yo na masakit, sumunod ka lang kasi inihuhulma ka sa maganda. So yun, thank you Lord sa mga wisdom na binibigay sa atin. Thank you, Brother Darwin. Sister Mau. Yun sa akin, yung nire-remind ko lang na wag natin laging kaawaan yung sarili natin. Totoo yan. Ako yung may pinakamababang o pinakamalaking problema. Pero si Lord, mas malaki yung kaya niyang gawin sa atin. Kahit imposible, kaya niyang maging posible. At saka, lagi natin unahin yung mag-pray at mag-ask ng wisdom. Kasi ito po yung palagi namin pinagpipray din na mag-asawa. Sa lahat ng desisyon, palaging piliin natin na kasama lagi si Lord sa mga desisyon natin. Kasi yung po minsan yung marami nating nangyayari sa buhay natin na dahil masyadong busy sa world, so hindi na natin nako-consider si God. So lagi natin siyang unahin, lagi tayong magdasal at magtiwala. Yun po. Thank you, Lord po. Maraming salamat sa mag-asawa. I hope we'll have another chance. Parang update, kumbaga. Masarap makipagkwentuhan pagka parehong open ba? Wala nang itinago. Amen, amen. So maraming salamat po sa umagang ito na nakasama namin kayo at kami magwawakas sa isang panalangin tuloy, isang awitin. Ayan. Amen. So tulungan tayo ng ating... By the way, kasama po namin si Sister Jam sa technical at si Minister Arnold. Lagi ho kaming tandem dyan, tatlo. Hindi ho pwedeng mawala yung isa, hindi ho tatakbo ito. Pag ang awit ng pag-ibig ko, kulang ng isa. Ayan. Amen. Tayo na at sumamba. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa sali ng tugtugan, kay inang pagmasdan na nagkakaisa at sama-samang magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa iyo alay. Tanging sa iyo alay. Morning! Morning! God Thank you, bless. Lord. Bye-bye. God bless po. Blessed Saturday.